Hallelujah. Let us exalt the name of Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. He is worthy of all the praises and honor. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salitang napakinggan namin that we have to run the race with endurance, Lord, because ang aming pong tinatakbuhang Lord God, na landas, Panginoon, ay landas, Panginoon, na patungo sa inyo, Lord God. That's why we have to set aside, Lord God, those baggage, Lord God, na makapagpigil sa amin, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami nakadulog sa trono ng inyong biyaya, na kung saan kami, Panginoon, ay nakasumpong ng kahabagan. At gayon din naman, Panginoon, sa paglapit namin sa inyo, pagkalooban niyo po kami, Lord God, ng kaalaman at bigyan niyo kami, Panginoon, ng direction, Lord, sa aming pong pag-aaralan, patungkol pa rin, Lord, sa soul winning. Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, ng teachable and humble heart. Dalayan ko rin, Panginoon, ang inyo pong lingkod. Turuan ninyo ako na maibahagi ito na merong pong pagmamahal at merong authority, Panginoon. Give you all the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Manatili tayong nakatayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ating pong babasahin ay magagaling po dito po sa may Book of John, chapter number 4, verse number 27, 31, and 38, mga kapatid. Number 4, chapter number 4, 27, 31 to 38. And upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman. Yet no man said, What seekest thou? Or why talkest thou with her? In the meanwhile his disciples pray him, saying, Master, eat. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? 34. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Say not ye, There are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look unto the fields, for they are white ready to already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto eternal life, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other man labored, and ye are entered into their labors. So, ayun po, mga kapatid, ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid, ay attributes of soul winners. Mga katangian ng isang mamamalakaya or soul winners, mga kapatid. So, mahalaga na makita natin ang ating sarili, mga kapatid, bilang soul winner. And mga kapatid, the Bible leaves us example or patterns, at makikita natin yun sa buhay ng ating pong mahal na Panginoon. Amen? Si Jesus Christ po ang pinaka-the best example natin patungkol po sa soul winning, mga kapatid. So kaya kung nais natin na makapag-share ng gospel, wala na tayong ibang tutularan, mga kapatid, kundi ang ating pong mahal na Panginoon. And before we sit, mga kapatid, this chapter talks about the Samaritan woman, kung paano ni-reach out ng Panginoon ang Samaria by simply touching this one woman. This is not named, mga kapatid. Sa Bible may mga pinangalanan, but this one woman is unnamed, mga kapatid. His identity is hidden. But of course, as we know from the story, her life, mga kapatid, especially her past, is not really good. But mga kapatid, sa Panginoon, pag tayo ay lalapit sa Kanya, hindi sa Kanya mahalaga ang ating nakaraan. Amen? Dahil mga kapatid, ang mahalaga sa Kanya, tumanggap tayo sa Kanya dahil bibigyan tayo ng magandang kinabukasan. Amen? In John chapter 4, we see the master soul winner in action.
Jesus did not just happen to be at the well. He needs to go through Samaria to reach the lost. He deliberately bypassed. So mga kapatid, si Jesus Christ po ay hindi lamang po naparoon sa Samaria by accident, kundi mga kapatid, nandoon po siya dahil po meron po siyang agenda. Right? Meron po siyang gustong isave mga kapatid. So, now, of course, from this chapter, please remain standing mga kapatid. From this chapter is that we see the pattern na ginawa ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya ang ating pong tatalakayin sa umagang ito mga kapatid, the attributes of a soul winner. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Tayo po ay makakaupo na mga kapatid. Amen. So Jesus bypassed the following. Number 1, racial and social barriers. Mga kapatid, sa John chapter number 4, kung titignan natin yung historical context, so isa sa mahalagang bagay sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan ay ating po tinitingnan yung historical context. Para at least malaman natin bakit nga ba ito yung kanilang culture, bakit ganito nga yung pakikitungo ng mga Samaria at ng mga Hudyo, bakit nga ba ganito yung, ano yung kalagayan nila mga kapatid, right? Because the Bible is also historical account. So, si Jesus mga kapatid, hindi niya inintindi yung racial barriers. You know mga kapatid, way back then, may mga tinatawag na racist. You know what racist means? Yun dahil sa ito yung lahi mo, ayoko sa'yo. Ito yung skin color mo, ayoko sa'yo. Ito yung language mo, ayoko sa'yo. Amen? Noong panahon na meron ng ganun mga kapatid, right? So, but Jesus, para sa Panginoon mga kapatid, walang black, white, Tagalog, Bisaya, puti, itim, mga kapatid, anuman. Basta kaluluwa mahalaga sa Panginoon. Amen? Okay. Now, so, si Jesus mga kapatid, siya ay isang Hudyo. Now, ang Diyos ay hindi Hudyo. Humanity lang ni Jesus, okay? Now, mga kapatid, Jesus is a Jew, amen, by birth. And si Jesus ay naparoon po doon sa may Samaria, amen? And ang mga Samaritans and ang mga Hudyo ay wala po silang dealing. It's because of what happened in the past. So to give you a background mga kapatid, yung mga Samaritans kasi, mga ano yan dati, mga Israelite yan dati. Remember, yung mga Israelite, bawal mag-asawa ng mga ibang lahi. Nangyari, nagmingle yung lahi nila at of course, mga kapatid, doon na nanirahan yung mga asawa nila, mga kapatid. Kaya yung mga kababayan nilang Hudyo ay kinagalitan sila. Yun yung mga Samaritan people, right? Mixed race, mga kapatid. So, tumagal ng panahon, hindi na settle mga kapatid, and what happened is that nagkaroon ng cultural barriers. Na pag sinabing, ay, mga taga-Samarian, mga compromisers yan. Something like that. Mga taga-Samarian, yun yung mga ancestors sila, nag-asawa ng mga ibang lahi at yun nangyari. Right? So mga kapatid, kay Jesus, hindi mahalaga ang iyong pinagmulan. Amen? Do you believe mga kapatid na si Jesus kaya niyang i-break yung generational curse? You know mga kapatid, sorry, may mga ibang believers na they don't believe in generational curse. But I personally believe in generational curse mga kapatid. Like for example mga kapatid, your great-grandfather is a womanizer. Yung grandfather mo, womanizer. Yung tatay mo, womanizer. Pag sabi womanizer, babaero. At dahil mga kapatid, yun yung naging norm, naging culture, may possibility na maging gano'n ka na rin. Right? Pero mga kapatid, pag na-encounter mo si Jesus, mga kapatid, kaya niyang baliin yung curse na yon. Yung cursed line, kaya niyang baliin. Can I have an amen? Kaya para kay Jesus, mga kapatid, kaya niya pong, hindi po niya pinapahalagahan kung anong yung nakaraan. Amen? Kaya nga siya naparito, mga kapatid, para bagyan tayo ng magandang kinabukasan. Amen? So, Jesus broke that social and racial barriers, mga kapatid. Because Jesus go to Samaria, amen, despite na ayaw ng mga Hudyo sa mga Samaritano, mga kapatid. Amen. Next naman is religious barrier. So,
Si Jesus, nung pumaroon siya doon po sa Samaritan woman, is that bypass niya yung religious barriers. Because mga kapatid, kung titingnan natin yung context, according doon sa sinabi ng babae sa may John chapter 4, is that sabi niya, dito sa bundok na ito, dito, kumbaga ito yung ano namin, ancestral landmark namin, no? Dito nag-worship yung mga ninuno namin. And sinabi rin ng babae na dito, na nandito yung well ni Jacob. Amen? Wherein, mga kapatid, geographically, historically, tama naman, right? Pero ang sabi ni Jesus, mga kapatid, ang pagpupuri sa Diyos, wala sa lugar, kundi nasa lahat ng dako. Basta, pinupuri mo ang Diyos at ikaw ay worshiper, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Amen? So, brinake ni Jesus yung ganong klaseng thinking na ang pagpupuri ay hindi sa lugar. Yes, meron tayong place kung saan tayo yung mag-worship. That's house of worship, mga kapatid. Kung saan makapag-concentrate ka, magpupuri ka sa Panginoon. Pero mga kapatid, it's not about the place because you can worship God anywhere, anytime. Because God cannot be confined on mountains or on wells. Amen, mga kapatid. But the Bible says, God is spirit and He is looking for worshiper. So, mga kapatid, hindi ibig sabihin yun na si Lord nako-confine. Pero ang point dun, mga kapatid, is that si Lord ay nandun siya sa mga worshiper. So, kung saan may worshiper, naroon ng presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. So, that's number 2, mga kapatid, the religious barriers. Amen? Next is gender barriers. So, mga kapatid, during that day, of course, iba kasi yung, yung, ano ng mga babae nun, mga kapatid, no? Parang iba yung dating sa mga, dating ng mga, sa mga tao, yung babae, mga kapatid. So, it says, publicly conversing with a woman of ill repute. So, mga kapatid, ito pong babae na ito ay hindi po maganda yung kanyang reputation, mga kapatid. But, para kay Jesus, mga kapatid, hindi sa kanya mahalaga yun. Amen? So, nakita ninyo, si Jesus, bypass siya yung 3 barrier na yun. Number 1, yung racial or social barriers. Number 2, religious barriers. And number 3, gender barriers, mga kapatid. And if I may add, mga kapatid, kahit sabihin pong LGBT pa yan, homosexual pa yan, mga kapatid, kailangan pa rin niya si Jesus. Amen. Minsan nga, pag sila pa yung na-convert, mga kapatid, grabe yan umiyak sa altar. Amen. Meron na rinig akong patotoo, mga kapatid, lumapit sa altar, mga kapatid, kala mo talaga babae. Diba? Pero mga kapatid, nung umiyak talaga sa altar, grabe. Nag-confess siya, mga kapatid. Sa park yun, mga kapatid. No? That's a real testimony. Gusto niyo ba mangyari sa church natin yun? Amen? Mga kapatid, dapat din natin tinitignan yun. Amen? Lagi kong sinasabi, mga kapatid, yung nakikita natin, surface level lang. Kala natin, mukhang mainitin ulo, mangingino, palamura, mga kapatid. Pero deep inside, yung pain sa heart nila, mga kapatid, we don't know. And ganoon din tayo, mga kapatid. So, bilang mga soul winner, kailangan i-bypass natin yun, mga kapatid. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. As honest believers, we know that God was in Christ reconciling the world into Himself. If the Almighty God could humble Himself to sit by a dusty well, we must humble ourselves to reach the Samaritans of our day. Mga kapatid, yung taga-itaas nga nagpakumbaba. Tayo mga nasa ibaba, mga kapatid, dapat din tayo magpakumbaba. Amen. So, ang ating Panginoon, mga kapatid, amen, ni-reach out niya yung tinuturing ng iba, mga kapatid, na social outcast. Amen? Pero para sa Panginoon, lost are valuable. Lost are important, mga kapatid. And ang lost ay, hinahanap. Ang lost ay mahalaga. Nawalan ka na ba ng cellphone? Pinagaling mo na ba yung cellphone mo? Nawalan ka na ba ng 100? Hinalugad mo na ba yung buong bahay mo? Ang cellphone na wala, ang cellphone napapalitan, pera napapalitan, kaluluwa hindi. See, mga kapatid? Therefore,
Lost are important. So dahil important mga kapatid sa Samaritan woman, amen, hinanap siya ng Panginoon. Lagi yung sinasabi mga kapatid, hindi mo kinakailangan maghanap para makakita ng lost. Yung kapitbahay mo lost, kaibigan mo lost, kaklase mo lost. But we have to see them as lost. Amen? So, we must humble ourselves to reach the Samaritans of our day. Maraming Samaritans, mga kapatid, sa panahon natin. Yung mga nane-neglect ng lipunan, parang they don't see them as important. We must reach them out, mga kapatid. Next, tayo mga kapatid sa my point number 1. Jesus has compassion for people. A love accompanied by action. So napakahalaga mga kapatid. Number 1, meron po tayong compassion. Compassion mga kapatid is that meron pong pagmamahal. Meron pong concern. Godly love. May care mga kapatid. Amen? Look at this. Luke chapter number 10, verse number 33. Okay? Pansinin niyo mga kapatid yung yung parable ni Jesus mga kapatid. This is a parable of the Samaritan, a good Samaritan. No wonder bakit ang ginamit ni Jesus is good Samaritan. It's because nade-despise sila mga kapatid yung Samaritan. See mga kapatid? Kaya ang ginamit niya good Samaritan. Kasi during Jesus time, yung dinedespise, tinutuya ng mga tao, Samaritan. So, that's a different topic mga kapatid. Now, look at this. So, number 1 mga kapatid, compassion for people. Pagmamalasakit. But a certain Samaritan, Luke 10:33, as he journeyed, came here he was, and when he saw him, he had compassion on him. See mga kapatid, it is very clear na according dito mga kapatid, dito sa ating pong nabasang verse, nung nakita raw nung Samaritan, yung Good Samaritan, yung lalaking sugatan ay hindi katulad nung Levita at nung sacerdote na naunang dumaan, inignore lang mga kapatid. Maybe they're thinking na, according sa ceremonial law, bawal hawakan kasi patay na. Di ba? Nasa Leviticus yun mga kapatid. O kaya naman, baka may ibang tutulong dyan. So yun yung inisip ng naunang dalawa, yung sacerdote at nung Levita mga kapatid. Pero itong Samaritan is that tinulungan niya lumapit siya mga kapatid. Nung nakita niya, nahabag siya. Si mga kapatid, iba kasi may nakikita sa nahahabag. Amen? Iba kasi yung sympathizers mga kapatid kaysa nahabag talaga. Maybe meron ka makita, nakakaawa naman. Pero iba yung nandoon ka mismo na tinutulungan mo siya. Amen? So, ganun din tayo mga kapatid. Now, it's not only limited sa mga charitable works. Tumutulong ka, like parang may alin na nalaglagan ng mga paninda, tutulungan mo mga kapatid. That's common. That's part of Filipino, mga kapatid, custom. Amen? So, of course, sinuturo sa elementary mga kapatid. Pero ang point dito mga kapatid, ang context ay soul winning. Pag nakita mo, maganda makita mo siya na nahahabag ka. Amen? Praise the Lord. Na wag naman mga kapatid na tulad nung naunang dalawa, sacerdote and mga kapatid, yung Levita, is that iniwasan nila. So hindi po ganoon mga kapatid. Iba naman, baka iniisip, baka deserve niya yan, kasi baka may ginawa siyang kalokohan, mga kapatid. Well, but the point here mga kapatid is that isa sa katangian ng isang soul winner ay meron po siyang compassion. Meron po siyang pagmamalasakit sa kaluluwa mga kapatid. Kaya yung sinasabi natin na love, evangelism is love in action. Soul winning is love in action mga kapatid. When you evangelize, you love the soul mga kapatid. Amen? Next, dito naman tayo sa may Luke chapter 15, verse number 20. Praise the Lord. Luke chapter 15, verse number 20. And he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him
and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. So, this chapter is all about the lost chapter. Now, yun yung lost sheep, lost coin, and lost son. So, ito mga kapatid, tinutukoy dito ay ang lost son, or also known as the prodigal son, mga kapatid. Now, nung umuwi daw yung prodigal son, probably, hindi na maganda yung damit, may sakit na, payat na, and the thing that you can imagine, mga kapatid, sa tao na naghihirap na, umuwi siya, mga kapatid, at nung nakita raw siya ng kanyang ama, siya ay kinahabagan. So, mga kapatid, now, from here, we see na mahalaga na bilang isang mga mananampalataya, pag tayo ay magso-soul win, makita natin sila, meron tayong kahabagan. Meron tayong mga kapatid, godly concern sa kanila. Amen. And what he did, now, kung yung Good Samaritan, mga kapatid, kanyang binendahan yung sugat, sinakay sa kanyang asno, nilagay mga kapatid doon sa isang bahay panuluyan. Siya pa nagbayad ng sa bahay panuluyan. Ang ginawa naman, mga kapatid, nitong compassionate father is that niyakap niya at binihisan niya at pinaghanda pa niya. Mga kapatid, so yung concern niya talagang nag-exceed beyond dun sa expectation, mga kapatid. Amen? Yun yung compassion. Amen. Alam nyo, madali lang kasi magsabi may compassion, ay, kaya mo yan, think positive lang. Ang dali lang nun, mga kapatid, sa totoo lang. Anyone can do that. Kahit atheist, kayang gawin yun, mga kapatid, mga ungodly people. Amen? Pero mga kapatid, iba kasi yung extra mile cup, mga kapatid, para lang matulungan mo yung tao. Diba? Pag concern talaga kayo sa kaluluwa, mga kapatid, amen, mag-iisip kayo ng bagay na masigit pa rin sa ina-expect nila. Right? Naranasan nyo na ba, mga kapatid, mag-counsel sa telepono, mga kapatid, umabot kayo ng madaling araw kasi meron kang gustong tulungan. Naranasan mo, mga kapatid, makipag-usap sa kaibigan mo ng 2 oras, mga kapatid, dahil may problema siya, umiiyak siya. Right, mga kapatid? That's one way. Naranasan mo na ba, mga kapatid, pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo kasi may problema siya, makikinig ka lang. Some of you can relate. But the point here, mga kapatid, hindi lang nakahabag ka, mga kapatid, kundi tutulungan mo. Right? Alam nyo, mga kapatid, yung presence natin, now when we say presence, hindi yung presence na omnipresent, omnipotent ka. Hindi ganun, mga kapatid. Pag sila yung presence, yung naroon ka mismo sa tabi nila. Right? Okay? So, I hope clear tayo dun, mga kapatid. So, pag nandoon, yung presence mo na nandoon, mga kapatid, nandoon ka sa tabi nila, malaking bagay na yun. Right? Like, tingnan mo si Jesus, mga kapatid. One-on-one lang sila ng Samaritan woman. Amen? And kung titingnan natin yung context, yung mga disciple, bumili sila. Marahil grocery sila, mga kapatid. Amen? Bakit niya kayo pinaalis yung mga disciple? Or inalaw na wala yung mga disciple? Because they are Jews also. And marahil, mga kapatid, meron din silang racial prejudice or marahil meron pa rin silang racial discrimination sa mga Samaritans. Kaya para walang distraction, mga kapatid, okay, I will deal with you. Amen? So, mga kapatid, because Jesus have compassion. So, maganda, mga kapatid, meron din tayong compassion. Amen? So, ganoon, mga kapatid, ang love with action, mga kapatid. Meron dapat tayong compassion. Amen? Okay? Jesus, mga kapatid, touched the heart of woman. And the same, mga kapatid, sa ibang mga Bible characters. So, in Mark chapter 1, verse 40 to 41, Jesus didn't just heal the leper. Amen? Based dun sa may verse na binanggit ko. He touched him. And true soul winning requires us to touch the untouchable and love the unlovable. May mga pagkakataon na si Jesus, pag nagpapagaling siya, hindi lang siya nagbibigay ng word, kundi, mga kapatid, nagtatouch din siya. So, mga kapatid, ganoon din sa atin, in principle,
Hindi lang tayo nabibigay ng word, tinatouch din natin. Alam nyo ba ang word nakaka-touch? Pero kung yung harsh yung sinasabi sa'yo mga kapatid, well, it's not. Right? Kaya mga kapatid tayo mga Kristiyano, mag-ingat tayo baka harsh na yung mga sinasabi natin. Imbis na comfort na. Right? Now, I know may iba-iba tayong personality mga kapatid, and I believe that's God, unique ang personality natin sa pagkakreate ng Lord sa atin. But of course mga kapatid, it's very important na yung ating words mga kapatid ay nakakapag-touch sa tao. So, number one mga kapatid, dapat meron tayong compassion sa mga tao. And next naman is that commitment to the Father's will. Dapat meron din tayong commitment mga kapatid. Amen. Now, you know what commitment means? Commitment means must. I must. Now, pag sinabi kasing may commitment ka, well, hindi ka na nagdo-double think. Parang pagtututbrush lang yan, parang paliligo lang yan, parang pagkain lang yan. Nag-iisip ka na bang magtututbrush ba ako, maliligo ba ako? Well, if that's so, there's a problem with you. Well, wala nag-iisip na magtututbrush kasi default na yun mga kapatid. Must kasi siya, a must. Right? Like si Jesus mga kapatid ba sinabi, you must be born again? Because it is important. Now, pag sinabing commitment mga kapatid, is that it is a must, importante to. Required. Commitment. Right? Commitment to the Father's will. So, isa sa katangian ng isang soul winner mga kapatid, dapat tayo ay committed. Pansin natin mga kapatid yung mga following verses. John chapter number 9, verse number 4. Amen. John chapter number 9. Okay. Verse number 4. Diba? We must work. So it's very clear mga kapatid from the life of Jesus na meron talaga siyang commitment mga kapatid na ganapin ang utos sa kanya mga kapatid ng Ama. No, I must work the works of Him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. So metaphorically, day means opportunity. Night where there's no opportunity. Kaya sabi, when no man can work. Therefore, mga kapatid, Jesus have commitment, we must have commitment as well. Look at this, mga kapatid. John 10:16, and other sheep I have. Look at this, mga kapatid. Which are not of this fold. Them also I must. See, mga kapatid, I must bring, and they shall hear my voice. See, mga kapatid, sabi ni Jesus, kinakailangan ko silang dalhin. Ano yung ibig sabihin ng must? Kinakailangan. Diba, minsan pag nawawala ka ng gana, pero dahil kailangan mong gawin, kinakailangan, gagawin mo. Right? Amen? Pag minsan parang ayaw mo na, gusto mo na mag-quit, pero dahil kailangan, ginagawa mo siya. Right? Minsan, alam nyo, sa paglilingkod natin kay Lord, hindi dapat nakadepende sa mood. Hindi dapat nakadepende sa circumstances. Hindi dapat nakadepende mga kapatid sa feelings. Ay, di ko feel ngayon eh. Right? But do you understand what commitment means? Commitment means I must. Kaya mga kapatid, pag ang paglilingkod ng isang Christian ay pabago-bago mga kapatid, well, marahil hindi siya I must, kundi I might. Palagay ko, no mga kapatid, it's not. Right? It's not, but it is I must. Now, ganoon din mga kapatid sa soul winning. Once we understand it, we do it. Amen? Sa trabaho mga kapatid, sa mga hindi pa employed, marahil ito yung kanilang mga kapatid. Meron po silang tinatawag na contract signing. Ando doon nakalagay yung kanilang mga job description. And pag naunawaan nila yung job description, yun yung gagawin nila all throughout the span of their work doon sa kanilang pinagtatrabahuhan mga kapatid. At yun yung kanilang commitment. Umulan man, umaraw, ano man yung mangyari mga kapatid, well, dahil yun yung kanilang
responsibility, mga kapatid, is that's what they will do. Yun yung kanilang commitment. Pag naintindihan nila yung kanilang commitment, gagawin nila yung kanilang commitment. Mga kapatid, ganoon din sa atin. Amen? Once we understand our commitment, we will do our commitment. The problem, not everyone understand their commitment. Ang commitment, mga kapatid, hindi palaging pinapaalala, nire-remind. Kaya nga commitment eh. Amen? Pag naintindihan natin na kailangan magtapat, magtatapat ka, may papaalala man o wala. Amen? Pag naintindihan natin na mahalaga ang soul winning, may pagpaalala man o wala, it's good thing to be encouraged. Don't get me wrong, mga kapatid. It's good thing to be motivated, mga kapatid. Pero pag naintindihan mo, magkukusa ka na. Right? Now, let me give you an analogy, mga kapatid. Pag sinabing red sa traffic light, ano ibig sabihin nun? Stop. Pag sinabing green, ano ibig sabihin nun? Go. Pag sinabing na yellow, ready. Okay? Now, mga kapatid, pwede ka ba magpaliwanag doon sa may traffic enforcer pag na-violate mo, wala kasi nagpaalala sa akin. It's your responsibility to know kung ano ibig sabihin nun. Responsibility mo yun. Mga kapatid, ganoon din po sa atin. Kung tayo, mga kapatid, cautious tayo sa mga batas panglupa, ayaw nating ma-violate, mga kapatid. At minsan lang sa tayo sinabihan, mga kapatid, ganoon din po sana sa Panginoon. When He said, go, and what? Preach the gospel to all creatures. So, mga kapatid, we must have a, what? Commitment. Now, mga kapatid, the reason why some people have no commitment, it's because they don't, it doesn't mean, listen carefully, that they don't understand. It means, mga kapatid, that there is a heart problem. Right? Marahil may kaagaw ang Panginoon sa kanilang puso. Marahil, mga kapatid, meron pa silang ibang priority. Marahil, mga kapatid, iba pa yung pinapahalagahan nila. Look at this verse, mga kapatid, in Mark chapter number 7. Mark chapter number 7. Verse number Okay. Verse number 6. Mark 7 verse number 6. Sabi dito, mga kapatid, He answered and said unto them, well hath Esaias prophesied of you, hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Very clear, mga kapatid. People can honor God, but if they have no commitment, their heart is far from God. They can say, I have verse. They say, I know Jesus. They say, I do this. But, well, mga kapatid, God can be in your lips, but not in your hearts. Okay? Mag-sink in sa atin to, mga kapatid. God can be in your lips, but not in your hearts. Why? Because you honor God only with your lips, without commitment. Mga kapatid, napakahalaga. Bilang isang soul winner, mahalaga meron tayong commitment. Amen? At ang commitment, mga kapatid, it's a lifetime. It's forever. Pag nanay ka, committed mo na maging nanay ka. Meron ka ng 5 anak, hindi ka pwedeng bumalik sa pagkadalaga. Commitment mo na yun eh. Di ba? O, pag ikaw ay tatay, commitment mo na tatay ka na. Kaya minsan, mga kapatid, nalulungkot ako. Tatay na, naglalaro pa ng ML, buhay binata pa din. Kakalungkot, mga kapatid. They don't know the commitment of being a father. Right? But when we say commitment, mga kapatid, hindi mo na pwedeng basta iwan yun. Amen? Hindi pwede, mga kapatid, na parang makalimutan mo na lang. Because, mga kapatid, ano mo na yun, mga kapatid? Part na siya ng, buhay mo, mga kapatid. Jesus has a commitment, na kapatid, to the Father's will. What's His commitment, mga kapatid? His mission in
2 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya ron mga kapatid, na hindi niya nais na ang tao ay mapahamak, kundi magsisi. Amen? Hindi niya gusto na ang tao mga kapatid ay mapahamak. Kaya 'di ba, hindi pa siya dumarating mga kapatid, no? Kasi gusto niya na ang tao ay manumbalik sa kanya, magsisi mga kapatid. Right? So there's a very reason. Amen? Now, sa panahon natin mga kapatid, maraming mga nagpe-predict. Amen? Alam nyo, reasonable lang na ang Lord, hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. Kasi mga kapatid, pag sinabi niya kung kailan siya babalik, for example, babalik si Lord 2027. Okay. For example, babalik si Lord mga kapatid 2029. Example lang to mga kapatid, no? So, syempre, ang gagawin ng iba mga kapatid, dahil meron silang date, ika-calendar nila, magkakasala ako ng ganito, tapos after 1, magsisisi ako. How about that? No, it's not mga kapatid. Alam ng Lord yung tendency ng tao, kaya hindi sinasabi yung kailan siya babalik. But mga kapatid, the point here is that sa Panginoon kasi, hinahantay niya na yung mga tao ay magbalik loob dahil ayaw niya nga na ang tao ay magsisi. That's the reason kung bakit mga kapatid hindi pa dumadating ang pangako ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Na iniisip na ibang tao na baka hindi naman babalik si Lord, pero mga kapatid, sa kaisipan ng Diyos, ayaw niya kasi na ang tao ay mapahamak. Yun yung commitment ng tao sa Lord. Yung commitment ng Lord sa tao. Kaya mga kapatid, till now, God is reaching people. Until now, mga kapatid, God is sending people to people. Amen? Until now, mga kapatid, maraming ginagawa ang Lord sa buhay ng tao para mga kapatid, i-reach out ang tao. So, that's what He did, mga kapatid, way back from Garden of Eden, from the cross of Calvary until now. Amen? And about the Great Commission, mga kapatid, ito rin yung nais ng Panginoon kung si Lord ay committed siya, amen, sa pag-reach ng souls. Nais din niya na tayo, na kanyang church, amen, ay magkaroon din ng ganong commitment. Amen? So this is not a great suggestion but a commission. Diba? When we say, I commission you, that means I give you command. No? Commission, mga kapatid. No? And it's not suggestion. Jesus said, go. No? Go and make disciples. Sabi niya rin mga kapatid, di ba? Preach the gospel to every creature. So, that's a commandment, mga kapatid. No? And it is our mandate. We must have a commitment like what Jesus did. Okay? So, dito mga kapatid, and ang commitment mga kapatid ay tinatapos. John chapter 5 verse 36. But I have greater witness than that of John, for the works which the Father hath given me to finish, it was given you to finish. Do we see that, mga kapatid? Alam nyo ba, isang pinaka-satisfying na bagay sa mundo, yung may pinagawa sa'yo, tas natapos mo. Diba? Ilang Pilipino na ba, mga kapatid, yung na-frustrate pag may mga ginawang mga kapatid, mga infrastructure, bridge, kalsada, mga kapatid, tapos wala, pending. You know, we can relate. But mga kapatid, how about us? Si Lord, meron siya mga pinapagawa sa atin. And mga kapatid, do you believe meron itong mga kapatid na joy, meron itong mga kapatid na satisfaction, meron itong mga kapatid na pleasure once we finish it. Diba, mga kapatid? Kaya alam nyo, hindi nakapagtataka yung sinabi ni Jesus sa cross, ilang second before siya malagutan ng hininga. Yung sabi niya, it is finished. Diba mga kapatid, yung kanyang pagparito, yung kanyang assignment, natapos siya ng maayos, on time. Alam niyo mga kapatid, yung last 3 hours ng kanyang bago siya mamatay, mga kapatid, ilang prophecy sa Old Testament, sa Isaiah, sa Psalms, yung natupad. Nagawa ni Jesus yun on time. Do we realize that, mga kapatid? May time talaga ron. I believe, mga kapatid, this is just me, mga kapatid, no? I believe yung mismong pagbabalik din ng Panginoon,
Meron siyang sariling time. Right? We don't know, mga kapatid. No? But the point here is that natapos si Jesus yung kanyang sinimulan. Ganun siya committed. Mga kapatid, I believe ganun din sa'yo. Yung sinimulan ng Diyos sa'yo, kaya niya ring tapusin. May purpose si Lord sa bawat isa sa atin. Kaya huwag ka madi-discourage. Ay Lord, baka wala na kasi ito yung nangyari sa buhay ko, ito yung pagkakamali ko. But no. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin, I believe this is a revelation from the Lord, mga kapatid. Kung si Jesus committed siya sa purpose niya for humanity, I believe committed din siya para sa purpose ng buhay mo. Di ba? Basahin natin yung verse na ito, mga kapatid. Philippians chapter number 1. Look at this, mga kapatid. And you'll be encouraged. Philippians chapter number 1. Glory to God. Verse number 6. Okay? Committed si Lord sa kanyang work of redemption. Tinapos niya. Committed din ng Panginoon sa life mo. Di pa tapos si Lord sa iyo. Amen? Being confident, kapatid, check natin sa ESV version. Think it makes more sense. See, mga kapatid, I am sure of this, that He who God began His good work in you. Amen? Right? He who began a good work in you will bring it to what? To completion. Sabi, mga kapatid, sa may Philippians, ang nakalagay dito, will perform it. Will finish it. You know, mga kapatid, the point here is that yung simula ng Lord sa'yo, kung magpatuloy ka lang, makipag-cooperate ka lang, mamuhay ka lang na may katapatan, mga kapatid, amen, if i-finish niya yan, maganda pa. Amen? Alam niyo, mga kapatid, kaniniwala ako, yung disobedience, nagkakos yun kung bakit na-delay yung magandang plano ng Diyos sa isang Kristiyano. Yung parang, alam mo yun, parang finish line ka na, pero, ano ka pa? Naglihis ka pa. Kaya yung disobedience, mga kapatid, yung obedience, malaking bagay sa Lord yun eh. Diba? Na-realize ba natin kung gaano dapat tayo kaseryoso sa ating paglilingkod? Amen. Praise the Lord. Kasi, di ba sabi kanina sa, Brother Ren, yung sa verse kanina, looking unto Jesus, looking to Jesus, the author, alam niyo mga kapatid, yung finisher, ang ibig sabihin nun, sa translation, perfecter. Perfecter. Check nyo sa ibang translation, mga kapatid. Kaya nakatulong din na. Meron kang King James, meron kang ibang translation. Author, perfecter. Tingnan itong verse ito, mga kapatid. Ecclesiastes, chapter 7, verse number 8. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Maganda yung ginawa ng Lord sa inong una. Alam nyo, napakaganda ng salvation na tinanggap natin. Pero mga kapatid, mas higit pa ron, mga kapatid, yung huli. Do you believe? Do you believe, mga kapatid? Okay, tingnan ninyo. Ecclesiastes 7:8. Ito, mga kapatid. Okay. Better, sabay-sabay, better is the end of a thing than its beginning. So, mga kapatid, maganda yung ginawa ng Lord sa'yo. Amen? Maganda ba yung ginawa ng Lord sa atin? Sinave ka niya, binago niya yung life mo. Amen? So, that's good. But the Bible says, mas maganda, mga kapatid, yung end. Yung completion. Yung pagpa-perfect ng Lord sa'yo. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. My point here, God is committed to you. Di ba? Committed ang Lord sa atin. Marami pa siya, mga kapatid, na inaayos sa buhay natin, mga kapatid. Praise the Lord. Mga kapatid, ganoon din po sa ating soul winning. Amen?
Alam niyo, masarap maglingkod sa Diyos sa tapat. Di ba? Sabi nga ng isang kilalang preacher, mga kapatid, God is a wise God. God is a loving God. Di ba? God is a faithful God. Hindi pa ba tayo magtatapat kung yun ang Diyos sa paglilingkuran natin? Mga kapatid, deserve ba ni Lord na magkaroon tayo ng commitment sa Kanya? Amen. Alam niyo mga kapatid, sorry, this might be offensive to some, but it's an insult to God if people are not committed to Him. Why? Kasi committed siya sa iyo eh. Kaya totoo yung sabi ng Bible, I am a jealous God. Pwede ba na mahal mo lang yung tao, hindi kanya mahal? Mahal tayo ng Creator natin. Right? Committed siya sa atin. Tapos yung creation niya, hindi committed sa kanya. How is that? Tapos yung creation niya, pinipili yung mga temporary na bagay, pinipili yung mga bagay na makakapag-destroy sa kanya. Samantalang magandang in-offer sa kanya ng Creator niya, committed naman sa yung Creator niya. Kaya ang Diyos, yung pagiging jealous niya, righteous jealous yon. Hindi yung unreasonable jealous ha. Hindi yung nagko-control na jealous ha. May ganun kasi mga kapatid eh. Diba? No, it's not. But the point here, pag ang Diyos, sinabi niyang, I am a jealous God, mga kapatid, kasi committed siya. Naintindihan ba natin? Kaya gusto niya mga kapatid, you shall love the Lord with some, with 50%, 25%. Nakita niyo mga kapatid? Kaya niya sinabi yon kasi nga, committed siya kapatid. Yung sinimulan niya sa'yo ay tapusin niya, papagandahin niya. Nakita niyo? Di ba mababait ang Diyos mga kapatid? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Bilang mga soul winner, dapat ganoon din po tayo mga kapatid. Meron din tayong commitment. Amen? Ang commitment mo, yung dahilan kung bakit gumigising ka ng maaga, kung bakit nagkukusa ka, kung bakit mga kapatid na may mga ginagawa ka na hindi naiintindihan ng iba. Tama ba? Kasi committed ka eh. Amen? Ganon din mga kapatid sa soul winning. Amen? People may not understand your commitment, but but what matters most is that you value your commitment. Amen? Next naman, number 3, consciousness of the urgency of the hour. So, we must understand mga kapatid, sinabi ni Jesus dun sa mga disciples niya, na is it 4 months from now, then dun pa lang magkaroon ng harvest. Sabi ni Jesus, ngayon ay harvest na. Gusto ni Jesus mga kapatid na maipakita sa mga disciple na magkaroon sila ng consciousness about the harvest. Because mga kapatid, the harvest is anytime. Jeremiah 8:20. So, continue natin to next week mga kapatid. Jeremiah 8:20. The harvest is past. The harvest is ended, and we are not saved. Look at this mga kapatid. Now, it says here, merong harvest. But you know what? Ang nakakalungkot, the harvest is past. Okay. We know na pag-harvest, you will do your part, you will reap. But when the harvest is past, it's loss. Amen? And of course, mga kapatid, ang harvest, yun yung time ng summer. So mga kapatid, dun ka magkakaroon ng harvest sa summer. Hindi ka pwede mag-harvest ng winter. Hindi ka pwede mag-harvest mga kapatid ng ibang season, ng rainy season. Right? So, that means mga kapatid, kung kailan season
dapat doon ka nag-aani. But kapag hindi mo na take advantage, yung time na yon mga kapatid, meron po mga kapatid na hindi masesave. Yan, pa-flash na lang. Sabi ron mga kapatid, and we are not saved. Gusto ng Panginoon mga kapatid, isa sa mga katangian din ng soul winner ay magkaroon din tayo ng consciousness doon mga kapatid sa kahalagahan. Now, hindi na natin sa kahalagahan ng soul winning, sa kahalagahan ng pagkakataon, sa kahalagahan ng panahon. Huwag na lang tayo tumingin sa iba mga kapatid, tumingin na lang tayo sa number ng church natin. Ilan ang tao sa sabungan? Ilan ang tao sa mall? Ilan tao mga kapatid sa galaan? Summer ngayon, ilan ang tao sa swimmingan? Do we ever realize mga kapatid that people are lost? Maraming happy pero lost. Maraming masaya pero lost. Maraming nag-e-enjoy papuntang impyerno. Right? Alam niyo ang problem kasi sa world, ang validation ng kanilang decision ay yung feelings. Porque masaya ako, masaya si Lord. No? Heart is deceitful. Your heart can tell you you're happy but you're lost. Amen? Therefore, mga kapatid, we must see the urgency of the very hour. Amen. So ito, darating ng youth camp. So we don't have to wait for, mga kapatid, a revival. That's important, mga kapatid. Edification kasi yun, renewal, and tama yun, mga kapatid. Pero hindi tayo, mga kapatid, yung, alam mo yun, microwave oven Christian. Alam mo yung microwave oven Christian? Yung kinakailangan lagi magpainit, mga kapatid, kinakailangan ilagay dun sa mainit na para mag-init. Pwede ka namang mag-pray sa altar. Pwede ka naman mga kapatid mag-devotion tuwing umaga. Pwede ka naman lumuhod na sa altar sa church. You don't have to wait to big conference. Lalo sa mga nanay, mga kapatid, huwag lang tayo magantay ng LM conference. May guest preacher dito, mga kapatid. May altar tayo. May morning devotion ka. May LM devotion tayo. Meron tayong Wednesday prayer meeting. Friday Bible study, mga kapatid. Men, bakit? Yun yung way, mga kapatid, para maging on fire tayo. Right? Para mga kapatid, makita natin yung importance ng ating responsibility as a soul winner. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So we must have a consciousness of the importance of the hour. Malay mo, kapitbahay mo, nakangitian mo, bukas wala na yan. Diba, mga kapatid? No? Ngayon, nakakabatian mo bukas, 'di ba? Tarpaulin niya na lang 'yung nakikita mo. Do we see that, mga kapatid? Amen. Kailangan ng mundo ang katulad mong Kristiyano. Amen. Pag hindi nila alam kung ano 'yung paniniwalaan, paniniwalaan lang nila 'yung gusto nilang paniwalaan. Alam niyo, mga kapatid, malakas 'yung tradition eh. But I'm not saying na mas malakas ang tradition. What I mean is that yung influensya ng tradition. Isipin mo, meron lang mga kapatid paro-paro, sabihin si Lola, si Lola, oh. Diba? Tapos yumao na, sabihin, samahan mo kami. Yumao na nga sasabihin, utusan mo pa. Alam nyo, mga kapatid, yung problema sa mundo natin, mga kapatid, yung dapat paniwalaan, ayaw paniwalaan, yung hindi dapat paniwalaan, yung pinapaniwalaan. Bakit? Kasi hindi nila alam yung katotohanan. Madali lang paniwalaan kasi uso, kasi normal, kasi ginagawa ng iba. Diba? Pansinin nyo, mga kapatid, pasensya na po. Ito kasi yung nangyayari sa kulturang Pilipino. Real talk lang tayo, mga kapatid. Kaya kailangan nila ng mensahe mo. Diba? Papayag ba kayo kapag pupunta kayo sa mga mahal niyo sa buhay? Wag naman, merong yumao. Sasabihin, pag-pray, sana Lola, pag-pray mo kami, ha? Wala na nga eh. Utusan mo pa. See? Kailangan ng tao ang gospel. Kailangan ng tao ang katotohanan. Amen? That's why, mga kapatid, we must be aware of the urgency of the hour. We must be aware of the message that we have, mga kapatid. Amen?
Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ayan, kapatid. Share na natin yung ating Ayan. Wheel of Names. And praise the Lord. Check muna po natin yung mga nanonood po ng Facebook natin, mga kapatid.